Part 1. Napalingon siya sa pinto ng banyo nang marinig niya ang tunog ng lagaslas ng tubig na nagmumula roon at alam niyang si Lucas ay naliligo. Tumayo si Annie mula sa kama habang hawak-hawak niya ang kumot at bahagyang namula pa ang kanyang mukha nang maalala niya ang mga nangyari kagabi sa pagitan nila ng kanyang asawa. Bagamat 2 taon na silang kasal ay hindi pa rin niya maiwasan ang hindi makaramdam ng hiya tuwing nagniniig sila. Napatayo siya ng tuwid at binitawan ang kumot na hawak niya nang bigla na lamang tumigil ang tunog ng gripo sa banyo. Ilang sandali pa nga ay mabilis na lumabas mula sa banyo si Lucas na nakatapis lamang ng towel sa ibabang bahagi ng katawan nito. Hindi niya maiwasan ang hindi pamulahan ng mukha nang mapatitig sa hubad na katawan nito lalong-lalo na sa mga abs nito. Iniiwas niya ang kanyang tingin mula rito. Nang makita siya nito na nakatayo sa tabi ng kama ay biglang napatanong ito sa kanya. "May kailangan ka ba?" Tanong nito sa kanya habang nagpupunas ng basa nitong buhok. "Wala naman. Gusto ko lang sabihin sa'yo na handa na ang almusal, hihintayin na lamang kita sa baba." Mahinang sabi niya na lamang rito at pagkatapos ay mabilisan lumabas na ng silid at hindi na inantay ang magiging sagot nito. Hindi niya maiwasan ang hindi makaramdam ng excitement para sa surprise niya rito. Pagkababa niya ay mabilis siyang dumiretso sa kusina at pagkatapos ay maingat na inilabas ang inihanda niyang cake at inilagay sa gitna ng hapagkainan. Hawak-hawak niya sa isang kamay niya ang ultrasound picture at hindi niya maiwasan ang hindi makaramdam ng matinding kaba. Sa araw na iyon ay ang kanilang pangalawang anibersaryo ng kasal at iyon ang naisip niyang pinakamagandang oras para sabihin sa kanyang asawa na siya ay nagdadalang tao na. Ilang araw na rin siyang naghihintay ng tamang oras para ipagtapat rito ang tungkol sa pagbubuntis niya pero naisip niya na malapit na nga pala ang anibersaryo nila kaya hinintay niya na lamang ang araw na iyon. Nang bumaba si Lucas sa kusina ay hindi niya maiwasang hindi mamangha sa kagwapuhang taglay nito, nakabihis na ito ng makababa at nakasuot ito ng hand-tailored black suit na mas lalo lamang nagpagwapo pa rito. Hindi niya muna kaagad sinabi rito ang tungkol sa kanyang surpresa dahil hinayaan na lamang niya munang makakain ito at nang matapos sila ay inihanda na niya ang kanyang sarili sa kanyang pagtatapat. Hinawakan ni Annie ang ultrasound picture sa kanyang kamay at pagkatapos ay huminga ng malalim. "Lucas, may sasabihin ako sa'yo," kinakabahang saad niya rito. "Just in time, may sasabihin rin ako sa'yo," sagot nito at pagkatapos ay nagpunas ng bibig. Bahagya siyang nagulat dahil sa sinabi nito at pagkatapos ay sinabing, "Ikaw muna ang mauna." Nangingiting sabi niya rito. Hindi naman ito sumagot sa kanya bagkus ay tumayo at pagkatapos ay binuksan nito ang drawer at may inilabas dong dokumento gamit ang kamay nito. Humarap ito sa kanya at pagkatapos ay iniabot nito ang hawak nitong papel sa kanya. "This is the divorce agreement. Please take some time to read it." Walang emosyong sabi nito sa kanya. Natigilan siya nang marinig niya ang sinabi nito at pinigilan niya ang sariling magpakita ng kahit na anumang emosyon kundi tanging pagkagulat lamang. Pilit niyang kinalma ang kanyang sarili. Huminga siya ng malalim ngunit pakiramdam niya ay tila ba-daan-daang kutsilyo ang tumarak sa dibdib niya ng mga oras na iyon. Divorce agreement. Parang tinangay ng hangin ang utak niya ng ilang sandali pagkatapos niyang marinig ang sinabi nito. Walang lumabas na kahit na ano sa kanyang bibig dahil wala siyang maapuhap na isagot rito hanggang sa mabilis din naman siyang nakabawi mula sa kanyang pagkagulat. "Gusto mo akong hiwalayan?" Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Tinanggal lamang nito ang bar sa lalamunan at walang ibang sinabi. Habang hawak-hawak niya ang ultrasound picture ay gusto niya sana itong tanungin ito na wala bang paraan para mabag ang desisyon nito. Paano kapag sabihin niya rito na nagdadalang tao na siya may mababago kaya? Pag-iisipan kaya nito ulit ang desisyon nito. Bumalik na si Trisha. "Gusto ko nang tapusin ang kasal natin ng mas maaga kaysa sa pinagkasunduan. Tapusin na natin ito ng mas maaga ng 1 taon, sabi nito na wala man lang paligoy-ligoy. "Alam kong medyo mabilis pero, yang hawak mo ay isang draft agreement. Basahin mo muna ang mga nakasaad dyan at humingi ka ng kahit anong gusto mo, basta kaya kung ibigay ay ibibigay ko." Dagdag pa nito sa kanya. "Sige, babasahin ko ito mamaya." Sagot niya rito at pagkatapos ay nilukot niya ang hawak ultrasound picture sa isa niyang kamot at inilagay sa kanyang likod. Dahil sa pagpipigil niya na magpakita ng kahit anumang emosyon rito ay namuo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo.
Alam niya na hindi na niya kailangan pang ipakita rito ang hawak niyang iyon dahil wala nang silbi pa iyon. May sasabihin ako sa'yo, sabi nito sa kanya na nagpaangat ng tingin niya rito at pinilit niya ang sarili niyang ngumiti sa harap nito. Ano iyon? Tanong niya rito. Ikaw ang magsabi kay Lolo na maghihiwalay na tayo dahil kapag ako ang nagsabi ay paniguradong hindi siya papayag, sabi nito sa kanya. Sige, naiintindihan ko, sagot niya rito. Isa lamang siyang ordinaryong babae at ang kanyang pamilya ay ganoon din naman. Ang kanyang ina ay isang nurse at ang kanyang ama naman ay wala nang ginawa kundi ang mag-inom at ang magsugal na lamang sa araw-araw. Ang isang katulad niya na nanggaling lamang sa isang mahirap na pamilya ay hindi kailanman makakapantay sa antas ng pamumuhay ng pamilya ng mga Montenegro kahit na katiting lamang, ngunit dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari ay nagkakilala ang kanilang mga pamilya. Isang araw ay pinagplanuhan ng mga karibal sa negosyo ang ama at lolo ni Lucas na nagresulta ng isang aksidente sa sasakyan. Ang aksidenteng iyon ay naging resulta ng pagiging magkakilala ng lolo ni Lucas dahil hindi inaasahang mapadaan ang kanyang ina sa naturang pinangyarihan ng aksidente at bilang isang nurse ay tinulungan niya ang mga ito na naging dahilan kung bakit nakaligtas ang mga ito sa bingit ng kamatayan. Pagkalipas ng ilang taon ay namatay ang kanyang ina dahil sa cancer. Dala ng pag-aalala nito sa kanya dahil ang kanyang ama ay isang sugarol ay lihim pala itong nakipag-ugnayan sa pamilya Montenegro pagkatapos ng maraming taon at hiniling sa mga ito na bigyan siya ng tulong pagkatapos nitong malaman na ilang taon na lang pala ang itatagal nito sa mundo. Nang malaman nito ang sitwasyon ng kanyang ina ay agad na gumawa ng isang desisyon ang lolo ni Lucas at hindi na ito nagdalawang isip pa, iyon nga ay ang pagpapakasal ni Lucas sa kanya sa sandaling makagraduate na ito sa kurso nito. Noong mga panahong iyon ay tandang-tanda pa niya ang salitang banituan ni Lucas sa kanya. Pwede kitang pakasalan at pwede kong ibigay sa'yo ang apelyido ko ngunit hindi ang puso ko. Tatagal ang pagiging kasal natin ng 3 taon ngunit pagkatapos ng 3 taon ay gusto kong ikaw na mismo ang magsabi kay Lolo na gusto mo na ng diborsyo upang hindi kami magkaproblema. Sumang-ayon siya sa gusto nito at gumawa rin ng pangako na pagkatapos ng lahat ay kusa siyang aalis. Hindi nga nagtagal pagkatapos ng engagement ay ikinasal sila. Ginampanan nito ang lahat ng responsibilidad bilang asawa sa kanya ang alagaan siya, protektahan at tretuhin siya ng mabuti. Naiinggit ang lahat sa kanya nang magpakasal siya sa isang mabuting lalaki at mabuting asawa. Ngunit tanging siya lamang ang nakakalam ng tunay na dahilan kung bakit sila nagpakasal na dalawa, hindi dahil sa pag-ibig kundi dahil sa kasunduan lamang. Alam niya sa sarili na ang lahat ng ibinigay sa kanya nito na mga mamahaling mga bagay at mga damit ay walang kinalaman ang pag-ibig kundi dahil sa pagtupad lamang nito ng obligasyon bilang asawa niya. Kung may minahal man ito ay ang katawan niya lamang ngunit siya sa sarili niya ay alam niya kung ano ang tunay na nararamdaman niya para rito. 3 taon ang ipinangako nito ngunit ngayon ay bumalik na ang pinakamamahal nitong babae na sa loob ng 2 taon nila bilang mag-asawa ay nananatili pa rin pala ito sa puso nito at iyon na ang tamang oras para bumitaw siya sa pagsasama nilang dalawa. Yumuko siya at pagkatapos ay inabot ang divorce agreement na inilapag niya sa lamesa ng ilang sandali. Hindi pa niya natatapos ang kanyang kinakain ngunit nawala na siya ng gana dahil sa mga sinabi nito sa kanya at plano na sana niyang bumalik sa kanyang silid nang bigla na lamang hilahin ni Lucas ang kamay niya upang pigilan siya sa kanyang pag-alis. Bahagyang may tono ng pagkainis ang boses nito nang pahintuan siya nito. Hindi pa ako tapos sa sinasabi ko, galit na sabi nito sa kanya. Kapag nagsabi ka kay Lolo na gusto mo nang makipaghiwalay ay tatanungin niya talaga ang dahilan, sigurado ako. Nung nagpakasal ka sakin, di ba sabi mo ay may napupusuan ka sa loob ng maraming taon? Ngayong pinalaya na kita ay hanapin mo na lang ang taong iyon at hanapin mo ang sarili mong kaligayahan. Sabihin mo na na-realize mo na hindi mo pala ako mahal at mahal mo pa rin ang taong iyon. Sa ganitong klase ng sagot ay baka sakaling makumbinse mo siya na payagan na tayong maghiwalay, mahabang sabi nito sa kanya. Tumango siya rito bilang sagot. Oo, sasabihin ko sa kanya ang eksaktong mga sinabi mo. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay kaagad niyang hinayla ang kanyang kamay mula rito at hindi na siya makapaghintay na makabalik sa kanyang silid. Kung mananatili pa siya doon ay baka masabi niya rito ang mga iniisip niya na ayaw niyang makipaghiwalay rito na sa kalaunan ay baka pagsisihan pa niya ngunit bigla nitong inabot ang isa niyang kamay at iniunat iyon. Pilit nitong binubuksan ang nakasara niyang palad.
Bigla siyang nakinabahan ng mga oras na iyon at bahagya pang nanlaki ang mga mata dahil sa ginawa nito kaya mabilis siyang umatras at lumayo rito dahil sa takot na baka makita nito ang nasa kamay niya. Nakita niya ang paglambot ng ekspresyon nito dahil sa naging reaksyon niya. Bakit ganyan ang mukha mo? Hindi ka ba komportable na lumalapit ako sa'yo? Tanong nito sa kanya. Hindi, mabilis na tugon niya at mas inilayo pa ang sarili rito. 2 taon na tayong kasal at nakatira sa iisang bubong, sa tingin mo hindi ko alam na nagsisinungaling ka? Tanong nito na ikinalinggan niya rito. Same time itong nakatitig sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin at pagkatapos ay napabuntong hininga. Wala naman, maikling sagot niya rito. Magpahinga ka na muna. Sumusukong sabi nito sa kanya at pagkatapos ay napansin niya na bigla na lamang itong napasulyap sa nakasara pa ring kamay niya. Ano yang nasa kamay mo at sobra yatang higpit ng hawak mo? Mahinang tanong nito sa kanya na bahagya pang nakakunot ang noo. Dahil sa magkahalong kaba at frustration ay mabilis niyang itinapon iyon sa basurahan na tila ba isang mainit na pagkain at napaso siya pagkatapos ay pilit na ngumiti. Wala naman. Isang basura lang, nakalimutan ko pala na hawak ko pa rin at nakalimutan kong itapon. Sagot niya rito. Nang mga oras na iyon ay hindi niya alam kung gaano kasakit ang nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Pakiramdam nga niya ay tila ba inilabas iyon at inilagay sa sangkalan at hinati sa dalawa at nai-imagine niya pa na tumutulo ang dugo mula rito at ang bawat hati nito ay mas pinino palalo. Ang kanyang puso ay punong-puno ng paghihirap ng mga oras na iyon. Lucas Montenegro, bulong niya mula sa nayang puso. Paano maghihiwalay ang dalawang mag-asawa na maayos naman ang pagsasama dahil lang sa itinakda nilang paghihiwalay nila noong una pa lamang? Nang magpakasal siya rito ay gumawa siya ng isang padalos-dalos na desisyon at sumugal siya sa ginawa niya, ngunit ngayon na kailangan na nilang maghiwalay ay sobrang pagdadalamati at sakit ang nararamdaman niya. Napaka-B** mo ani, umasa ka na mamahalin ka niya pero ayan tuloy ang napala mo. Pagalit niya sa kanyang sarili. Bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at tila ba nasusuka siya ay agad siyang nilapitan ni Lucas at walang paabong binuhat siya nito. Dala ng pagkagulat sa ginawa nito ay hindi siya nakapag-react kaagad, ngunit makalipas lamang ang ilang sandali ay nakabawi rin siya. Bitiwan mo ako, marunong akong pumunta sa silid ko mag-isa, sabi niya rito na hinaluan ng galit at inis ang kanyang tinig, ngunit sa halip na ibaba siya nito ay inasar. Hindi ka na nga halos makagalaw pero nanlalaban ka pa rin. Manahimik ka na lang at hayaan mo akong buhatin ka dahil wala ka rin namang magagawa. Banayad na sabi nito gamit ang kaakit-akit na tinig nito. Ang tinig nito ang lagi niyang naririnig sa loob ng 2 taon at aaminin niya na tila ba isang musika iyon sa kanyang pandinig, ngunit ngayon ay bigla na lamang itong nakipaghiwalay sa kanya. Napakurap siya dahil sa kanyang mga naiisip at hindi niya inasahan na tumulo ang kanyang mga luha na kanina pa niya pilit na pinipigilan. Rereglahin lang siguro ako, sagot niya rito. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Lucas. Hindi ka na maliit na bata pero umiiyak ka pa rin dahil sa iyong regla. Tumahan ka na at tatawag ako mamaya ng doktor na susuri sa'yo. Sabi nito sa kanya. Mabilis naman niyang pinunasan ang luha sa kanyang mga mata at umirap rito. Hindi ako umiyak. Matigas na sabi niya. Siya ay isang lula at hindi niya alam kung ano ang iniiyak niya. Okay kung hindi ka umiyak edi hindi ka umiyak, pagsang-ayon na lamang nito sa kanya. Nakalipas ang ilang sandali nang bigla na lamang na naman itong nagtanong sa kanya. Pwede mo bang sabihin sa akin kung sino siya? Nalito si Annie dahil hindi niya alam kung sino ang tinutukoy nito. Siya, wala sa sariling napatanong siya. Di ba sabi mo ay may lalaking minahal mo sa loob ng ilang taon? Na-curious lang ako sino ang maswerteng bumihag ng puso mo. Tanong sa kanya ni Lucas. Bigla siyang napatitig sa gwapong mukha nito at pagkatapos ay napabulong sa kanyang isip. Walang iba kundi ikaw yun, Lucas. 10 taon na kitang minamahal. Matinding kirot ang naramdaman ni Annie sa kanyang puso ng mga oras na iyon. Napakuyom siya ng kanyang mga kamay at sumagot ng mahinahon. Hindi na mahalagang malaman mo pa kung sino siya dahil mayroon na siyang ibang mahal at balak na magpakasal muli. Bahagyang kumunat ang noo ni Lucas nang marinig niya ang sagot ni Annie. Magpakasal muli. Nag-asawa na siya. Gulat na tanong niya sa naging sagot nito. Sa loob ng 2 taon nilang pagsasama ay hindi niya mapapantayan ang lalaking iyon na may asawa na sa puso nito. Bahagya itong tumango.
Napilitan siya sa pagpapakasal sa babaeng pinakasalan niya dahil sa pamilya niya napakasalan ang isang taong hindi naman niya mahal. Ngayon ay bumalik na ang babaeng totoong minahal nito at malapit na silang ikasal. Sagot nito, nang marinig niya ang sinabi nito ay hindi niya maiwasan ang hindi magalit sa lalaking tinutukoy nito. Pues isa siyang basura. Dalawang babae ang sinaktan niya at niloko sa iisang pagkakataon, galit na saad niya at pagkatapos ay napabuntong hininga. Ang mga lalaking katulad ng ganon ay hindi mo dapat nagugustuhan, kung may pagpipilian ka naman ay maghanap ka ng iba yung mas magiging masaya hindi katulad ng isang iyon, pagalit na saad niya rito. Alam ko, sagot nito. Natahimik siya. 10 taon na niya itong nagugustuhan at halos buong kabataan na nito iyon, napakahabang taon na ang 10 taon at alam niya na mahirap na itong mabago pa. Alam niya na kung may pwede lang pumalit sa taong iyon pagkatapos ng mahabang panahon na iyon ay malamang sa malamang ay ginawa na sana nito. Ang pag-ibig na sobrang lumalim na ay mahirap ng kalimutan at alam niyang hindi iyon basta-basta na lamang nawawala kahit na lumipas ang maraming taon dahil mananatili lamang itong naroon. Lucas, alam mo ba 10 taon na kitang mahal? Ang taong sinasabi ko ay ikaw. Ikaw at wala nang iba pa, naikuyom ni Annie ang kanyang kamay at sinabi iyon sa kanyang isip. Nakita niya na nagsalubong ang kilay ni Lucas, tumingin ito sa kanya at tila ba may iniisip. Annie, biglang tawag nito sa kanya. Sagot niya rito. Wala, umiling siya bilang sagot rito. Bigla siyang napaisip na tila ba pakiramdam niya ay siya ang tinutukoy ni Annie sa sinasabi nito ngunit iwinaksi na lamang niya iyon sa kanyang isip. Napaka-imposible na siya ang tinutukoy nito na lalaking mahal nito. Naaalala niya na noong ikakasal pa lamang siya ay sinabi sa kanya nito na 8 taon na niyang gusto ang taong iyon pero noong panahong iyon ay 4 na taon pa lang silang magkakilala kaya sigurado siya na hindi siya iyon. Ibang tao ito. Pagkaalis ni Lucas ay mabilis siyang bumaba sa kusina upang hanapin sa basurahan ang itinapon niya kanina na ultrasound picture. Mabilis niya rin namang nahanap ito at pagkatapos ay pinakinis ito sa ibabaw ng mesa upang itago niya ulit. Pagkatapos niyang maayos ito ay bigla na lamang sumama ang pakiramdam niya at tila nahihirapan siyang huminga. Baka pagod lang ako, sabi niya sa kanyang isip kaya naisipan niyang pumunta sa sala upang magpahinga. Kaagad siyang nahiga sa sofa at hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Hanggang sa bigla na lamang nagring ang kanyang cellphone na dahilan ng pagkagising niya. Agad niyang sinagot ang tawag, sagot niya dahil hindi pa rin siya lubusang gising at namumungay pa rin ang kanyang mga mata. Natutulog ka pa rin. Bumungad sa kanya ang tinig ni Lucas na napakabanayad na katulad pa rin ng dati. Kakagising ko lang, sagot niya rito. Malapit nang magtanghali, tandaan mo, bumangon ka na at kumain. Naibigay ko na pala kay Kian ang regalo ko at ihahatid niya ito mamaya. Sabi nito. Agad na napakunot ang noo niya nang marinig niya ang sinabi nito. Regalo? Anong regalo? Wala sa sariling tanong niya rito. Regalo para sa ikalawang anibersaryo ng kasal natin. Hindi naman porket nag-file ako ng divorce kaninang umaga at hindi pa naman ito natatapos kaya kinikilala pa rin kita bilang asawa ko at alam ko pa rin naman ang mga obligasyon ko sa'yo. Kung mayroon kang gusto pa ay sabihin mo lang sa akin, sabi nito. Napabuntong hininga siya dahil sa sinabi nito. Bakit ba kasi ito ganito, napaka-maalalahanin ito at napaka-perpekto, wala man lang siyang makitang mali rito. Ang mali lang ay hindi siya nito nagawang mahalin. Nahila siya mula sa kanyang pag-iisip nang marinig niyang muli ang tinig ni Lucas. Gusto kong humingi sa iyo ng pasensya dahil nagkaroon ng kaunting problema sa regalo kaya binigyan kita ng isa pa. Sabi nito. Okay, salamat, simpleng sagot niya rito at hindi niya alam ang mararamdaman niya ng mga oras na iyon. Bigla niya tuloy na alala na noong nakaraang buwan ay pumunta sila sa isang jewelry auction kasama ito. May isang pares ng jasper na hikaw sa auction na tumugma sa jade na bracelet na ibinigay ng lolo nito sa kanya noo. Emerald green ang mga ito, magaganda sa kanyang paningin at hindi niya maitago na nagustuhan niya ang mga iyon sa unang tingin pa lamang niya. Hindi niya alam na naka-plaster pala sa buong mukha niya ang pagkamangha niya sa mga iyon kaya biglang sinabi sa kanya ni Lucas na, kung gusto mo ay ikukuha kita ng katulad ng mga iyon. Sabi nito, napailing siya, huwag na, masyadong mahal ang mga iyon. Sa kabila ng pagiging kasal nila kahit na may kasunduan sila ay nahihiya pa rin siyang gumastos ng malaking pera lalo na at pera iyon ni Lucas na kung tutuusin ay hindi niya naman pinagpag-earn.
It will be our second anniversary soon, kaya isipin mo na lang na regalo ko iyon sa iyo at kung nahihiya ka na tanggapin iyon bakit hindi mo na lang ako bigyan ng regalo bilang kapalit. Nakangiting sabi nito sa kanya at sa hindi inaasahan ay nagkaroon nga siya ng ireregalo sana rito. Ngunit dahil sa hindi inaasahang pangyayari ang inihanda niyang regalo sana niyang inihanda rito ay nasira dahil lang sa pagbanggit nito ng diborsyo. Hindi niya tuloy maiwasan na tila ba nararamdaman ng Diyos na walang mangyayari sa kanilang dalawa at iyon na ang tamang oras para maghiwalay sila. Ilang sandali pa nga pagkatapos nilang mag-usap ni Lucas sa telepono ay kaagad na dumating sa kanilang bahay si Kian. Agad nitong inabot sa kanya ang reg along sinabi nito kaninang magkausap sila sa telepono. Regalo, muli niyang naitanong sa kanyang isip habang nakatitig sa hawak niya. Naghanda siya ng isang regalo niya na ilang araw niyang pinag-isipan kaya nga lang ang nakakalungkot ay hindi nito ito gusto. Aalis na sana si Kian pagkatapos nitong maibigay sa kanya ang regalo ni Lucas nang pigilan niya ito. Hinailan niya ito hanggang sa kusina at pagkatapos ay binuksan niya ang ref at maingat na inilabas doon ang cake. Ako mismo ang gumawa nitong cake at gotso kung tulungan mo ako at dalhin natin ito sa kanya. Sabi niya kay Kian na bahagyang natigilan dahil sa sinabi niya. Biglang naalala ni Kian ang mga salita na sinabi sa kanya kanina ng kanyang boss na si Lucas. Kung sabihin niya na dalhan mo ako ng cake ay tumanggi ka, bilin ito sa kanya kanina. Napatingin siya kay Annie at hindi niya alam kung tama ba na sabihin niya rito ang mga ibinilin sa kanya ng kanyang boss. Ilang minuto siyang nag-isip at nagdadalawang isip ngunit pinili niya pa rin na sabihin rito ang totoo. Sinabi ni Mr. Montenegro na hindi siya mahilig sa matamis. Alam niyang mahilig ka raw sa matamis kaya hiniling niya na ikaw na lamang raw ang kumain, sabi nito. Naikuyom ni Annie ang kanyang mga kamay nang marinig niya ang sinabi nito at halos manghina ang kanyang mga tuhod. Hindi na siya nagmatigas pa sa tauhan ni Lucas na si Kia at hindi na niya ipinagpilitan pa ang gusto niya. Pagkaalis nito ay dinala niya ang cake sa silid niya ngunit nang nasa pinto na siya ng silid ay bigla na lamang siyang nadulas dahilan na maibagsak niya ang cake. Mabuti na lamang at hindi siya napano at dahil napasubsob lamang siya sa sahig at naitukod niya ang dalawa niyang kamay. Dahil sa nangyari ay bigla na lamang tumulong muli ang kanyang mga luha. Sobrang sakit ng nararamdaman niya ng mga oras na iyon. Noon pa man ay alam na niyang hindi gusto ni Lucas ng cream o kahit na anumang cake na matamis kaya siya ang gumawa ng cake na iyon mag-isa at sinadya niya iyong tinabangan. Kaunti lang ang inilagay niyang gatas at talagang hindi matamis. Wala rin itong cream at pawang cake base lamang. Ni hindi man lang nito ginustong sumubok tumikim ng kahit isang kagat lamang. Binuksan niya ang cake at mapait na ngumiti habang nakatitig rito. Umupo siya ng maayos at malungkot na gumuhit ng pamilya ng tatlo gamit ang kanyang kamay at pagkatapos ay bigla siyang ngumiti na tila ba isang baliw. Pagkalipas lamang ng ilang sandali ay bigla na lamang niyang inabot ang cake at kumagat rito. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa cake at hindi na niya inisip pa kung ano ang stir niya habang kumakain ng cake at kinain niya ito sa ubod ng kanyang makakaya, kahit na mukha na siyang baliw. Napakalaki ng cake na iyon kung tutuusin at hindi niya akalain na makakalahati niya ito at sa puntong iyon ay bigla siyang nakaramdam na tila ba masusuka siya kaya binitawan niya ito at tumakbo sa banyo upang samuka. Pagkatapos niyang magsuka ay pinulot niya ulit ang cake at nagsimula na namang kumain. Hindi niya napigilan na hindi mapaiyak, kumakain siya habang umiiyak. Ang alat at lasa ng cake ay naghalo na at hindi na niya moari kung ano ang lasa ng kinakain niya dahil ang alam lang niya ay kailangan niyang ubusin ang cake. Hindi siya nakontento hanggang hindi niya naubos ang buong cake ngunit pagkatapos siya ay nagsuka at nagtae sa banyo dahil ang kanyang tiyan ay sumakit at dumagdag ang pagkahilo at panghihina ng kanyang katawan. Walang sinuman sa mundo bukod sa kanyang ina ang nakakalam na siya ay allergic sa mga itlog kaya tuwing birthday niya ay lagi lang siyang kumakain ng cream at hindi cake. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi lang basta cake ang kinain niya dahil buong cake iyon. Sinabi niya sa kanyang sarili na iyon na ang huling araw na magiging tanga siya at magiging baliw para kay Lucas. Pagkatapos niyang magsuka ay napaluhan na lamang siya, pero para hindi siya marinig ng ibang tao ay tinakpan niya ang kanyang labi gamit ang kanyang mga kamay upang walang lumabas mula sa kanyang bibig na kahit anumang ingay. Baby pasensya ka na, hindi napigilan ni mommy si daddy. Bulong niya rito na tila ba naririnig siya nito. Hindi mahal ni daddy si mommy dahil may mahal siyang iba,
pero umaasa si mommy na magkakaayos pa kami ng daddy mo pero hindi naman ako pwedeng maging makasarili anak. Napasinghot siya. Anak, kailangan mong maging malakas. Kaya kang palakihin ni mommy ng mag-isa, sabi niya rito at marahang hinaplos ang kanyang tiyan. Nagitla siya nang bigla na lamang nagring ang kanyang cellphone kaya bigla na lamang siyang lumabas mula sa banyo at mabilis na pinunasan ang luha sa kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim upang maging kalmado na ang pakiramdam niya bago niya iyon sinagot. Hello, tahimik siyang sumagot at pilit na pinakasual ang kanyang tinig. Natanggap mo ba ang regalo? Nagustuhan mo ba? Excited na tanong nito sa kanya. Well, nagustuhan ko. Salamat. Pagsisinungaling niya kahit na sa totoo lang ay kapupulot niya lamang ang box at binuksan iyon. Isang kulay pulang mga hikaw ang nasa loob at hindi ang ipinangako nitong Jasper na hikaw. Ano kayang naging problema sa regalo nito? Bagay na bagay iyon sa iyo lalo na at maputi ka, sabi nito at ilang sandaling hindi ito nagsalita. Akala nga niya ay pinatay na nito ang tawag ngunit bigla na lamang niyang narinig mula nagtinig nito. Hindi na ako uuwi dyan ngayong gabi, sabi nito. Honey, sinabi mo na ba sa kanya? Halika na, nakahanda na ang ating candlelight dinner. Sabi ng isang malambing na tinig sa background nito. Alam niya na kaagad kung sino iyon, si Trisha. Ingatan mo ang sarili mo. Sabi ni Lucas sa kanya at bago nito tuluyang ibaba ang telepono. Sige, salamat, sagot niya rito kahit na hindi niya alam kung narinig ba siya nito. Kahit na mahina lamang ang tinig ni Trisha sa background ay rinig na rinig niya ang binanggit nitong candlelight dinner. Sa kanilang ikalawang anibersaryo ay nakipag-candlelight dinner ito sa iba. Napakasaklap ng kalagayan niya kung tutuusin dahil totoo ngang nagbalik na ang babaeng minahal nito kahit na napakahirap niyang paniwalaan ang bagay na iyon pero iyon ang totoo. At ang katotohang iyon ang sumampal at gumising sa kanya sa ginawa niyang pantasya niya. Wala na siyang kailangang sabihin pa dahil sa loob ng 2 taon ay wala pa rin siyang panama kay Trisha. Bakit nga ba kasi iniisip niya na pipiliin siya ni Lucas? Kapag ba sinabi niya rito na buntis siya? Bigla siyang nakaramdam ng tuwa dahil sa hindi niya sinabi rito ang tungkol sa pagbubuntis niya kung hindi ay pinahiya niya siguro ang sarili niya sa harap nito. Magmumukha lang siyang katawa-tawa. Ngunit ganun pa man ay hindi niya pa rin maiwasan ang hindi makaramdam ng kirot sa puso niya. Ilang beses siyang huminga ng malalim upang kalmayan ang kanyang sarili. Ngayong nakikita na niya na wala na talagang pag-asa ang kanilang pagsasama ay wala siyang ibang gagawin kundi ang tanggapin na lamang ang katotohanan. Pagkatapos mag-isip ng kung ano-ano ay napagdesisyonan na lamang niyang maligo upang kahit papano ay mahimasmasan siya bago siya matulog. Pagkatapos nga niyang maligo ay nahiga siya sa kama. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagpaikot-ikot siya doon. Gusto na niyang matulog upang kahit papano ay mapahinga naman hindi lang ang katawan niya kundi pati ang isip niya nang bigla na lamang nagring ang telepono. Sino na naman kaya ang tumatawag? Si Lucas na naman kaya? Hindi niya napigil ang tanungin sa isip niya. Si Lucas, lasing na lasing siya at hindi namin mapigilan. Pumunta ka rito at iuwi mo siya, tinig iyon ni Tristan. Biglang nagsalubong ang mga kilay ni Annie nang marinig ang sinabi ni Tristan, hindi ba at sinabi nito sa kanya kanina na hindi ito uuwi? At isa pa ay hindi ba at kasama nito si Trisha kaya bakit ito nakipag-inuman kay Tristan? Nag-away kaya sila ni Trisha? Balak na sana niyang magtanong muli nang marinig niya ulit ang tinig ni Tristan. Medyo malapit ko na siyang iwanan rito. Pwede bang ipasundo mo na lang siya kung hindi mo siya masundo? Sabi nito at mabilis na pinatay ang tawag kahit na hindi pa man siya nakakasagot rito. Mabilis niyang idinial ulit ang numero ni Tristan ngunit hindi na niya ito matawagan, marahil nalobat na ang cellphone nito. Pinigilan niya ang sariling makaramdam ng pagkatamad na bumangon at dali-dali siyang tumayo mula doon at nagpalit ng damit. Pagkatapos niyang magbihis ay mabilis siyang bumaba upang ayain ang kanilang driver na puntahan nila si Lucas sa bar kung saan ito madalas na nagpupunta. Nang makarating siya doon ay tahimik na ang buong paligid at mukhang nag-uwian na ang lahat ng tao doon. Pagkapasok niya ay kaagad niyang nakita ito na nakahiga sa isang sofa kaya kaagad niya itong nilapitan. Malayo pa lamang siya ay nakita na niya agad na nakatulog na ito sa labis na kalasinggan at habang nakapikit ito ay hindi niya pa rin maiwasang hindi mapatitig sa gwapong mukha nito, na katulad pa rin noong una niya itong makita. Nakahiga ito habang ang mga paa ay nakakross. Maging sa pagtulog nito ay mukha pa rin itong kagalang-galang kahit na sobrang lasing na lasing ito.
Nang makalapit siya rito ay pinigilan niya ang sariling hindi maduwal dahil sa amoy ng alak. Bigla niya tuloy naisip na baka iyon ay dahil na sa paglilihi niya. Kaagad naman na lumapit sa kanila si Tristan. Agad niya itong nilingan. Bakit lasing na lasing siya? Ang sabi niya sa akin ay hindi siya uuwi at narinig ko sa telepono na may usapan sila ni Trisha na magka-candlelight dinner silang dalawa. Sabi niya rito at ibinalik muli ang tingin kay Lucas. Ganyan talaga ang nagagawa ng pagmamahal, alam mo ba iyon? Makahulugang tanong nito sa kanya na muli niyang ikinalinggan rito. Alam mong may balak siyang makipag-date kay Trisha pero hindi mo man lang siya pinigilan at hinayaan mo na lang siya. Hindi ka man lang tumutol, dagdag pa nito. Napakuyom ang mga kamay ni Annie sa kanyang narinig. Wala siya sa lugar para pigilan ito sa ikasasaya nito at isa pa ay bakit niya ito pipigilan. Susunod ba ito sa kanya kapag sinabi niya na hindi pwede? Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay mahinahong sumagot. Nag-usap na kami tungkol sa paghihiwalay namin. Wala pa ang divorce certificate pero dahil nag-usap na kami ay malaya na siyang gawin ang lahat ng gusto niya, wala na akong karapatan na pakialaman pa ang mga desisyon at gusto niya. What? Tanong nito. Nilingan siya nito. Masyado ka naman mapagbigay, Annie. Sabi nito na may halong panunuya ang tinig. Annie, may konsensya ka pa ba? Hindi mo ba naisip kung paano kanya ay trinoto at pinakisamahan sa loob ng 2 taon? Wala ka bang pinanghahawakan man lang? Hindi ka man lang ba nanghihinayang sa pinagsamahan ninyo? Sunod-sunod na tanong nito ngunit hindi niya nagawang sumagot. Kapag sinabi niyang maghiwalay kayo makikipaghiwalay ka na kaagad hindi ka man lang tumutol o kumontra man lang sa sinabi niya. Hindi mo man lang ba siya pipigilan na makipaghiwalay sa'yo? Dagdag pa nito. Nagtatakang napatingin sa kanya si Annie. Naguguluhan. Naaalala ko pa noong pinakasalan ko siya ay ikaw ang unang-unang tumutol sa kasal namin pero ngayong nalaman mong naghiwalay kami ay nagagalit ka pa. Hindi ba dapat ay ikaw ang unang maging masaya dahil tuluyan na kaming maghihiwalay? Tanong niya rito. Noon iyon, iba na ngayon. Noong una aaminin ko na hindi talaga kita gusto noon para kay Lucas pero noong makilala kita ay nag-iba ang pagtingin ko sa'yo. Isa pa ay kasal na kayo, ang kasal ay dapat ninyong pahalagahan dahil hindi naman isang laro ang pagpapakasal. At isa pa ibinitin nito ang sinasabi at nagpatuloy, mas bagay ka pa rin naman para kay Lucas kaysa sa Trisha na iyon. Makahulugang sabi nito sa kanya bago siya nito tinalikuran. Hindi na niya nagawang magsalita pa o ni sumagot man lang rito. Naipilig na lamang niya ang kanyang ulo at mabilis na tumalikod din doon upang tawagin na lamang niya ang driver. Kailangan na niyang maiuwi ang kanyang asawa. Mabilis niya namang natawag ang driver at pagkatapos ay tinulungan siya nitong alalayan si Lucas patungo sa kotse. Habang nasa sasakyan ay hindi lubusang maisip ni Annie ang dahilan kung bakit ito naglasing kaya muli na naman siyang napahugot ng malalim na buntong hininga. Ilang sandali pa nga ay nakarating na rin sila sa wakas sa kanilang bahay at pinagbuksan sila ng pinto ng driver. Katulad kanina ay tinulungan na naman siya nitong alalayan si Lucas pababa ng sasakyan dahil kung mag-isa lamang siya ay alam niyang hindi niya makakaya lalo pa at mas mabigat ito sa kanya. Pagkababa nila ng sasakyan ay mabilis niyang inilagay ang braso ni Lucas sa kanyang balikat at inalayan itong maglakad ngunit nang magangat siya ng kanyang mga mata ay nabigla siya sa lalaking nasa harap nila ng mga oras na iyon walang iba kundi ang daddy ni Lucas, si Alejandro Montenegro. Dad ka kanina ka pa ba? Halos nauutol na tanong niya rito at pilit na binabalanse ang kanyang timbang. Nakita niya kung paano nito tingnan si Lucas na nasa tabi niya. Lasing na lasing. Hindi man lang marunong magkontrol ng sarili. Napapailing na sabi nito at bakas sa mukha nito ang pagkadismaya. Dad, hindi naman siya araw-araw na ganito. Nag-inom lang naman siya dahil kasama namin ang mga kaibigan namin para sa selebrasyon ng 2 taon ng anibersaryo namin at kaya siya nalasing ng sobra dahil ang mga shot na para sana sa akin ay siya ang uminom. Paliwanag niya rito. Mabuti na lamang at mukhang nakumbinse niya ito sa kanyang paliwanag. Ganun ba, sabi nito at pagkatapos ay naglakad ito palapit sa kanya at inabot ang snug box. Kaya ako nagpunta rito para ibigay sa iyo iyan. Regalo namin ni Papa sa iyo para sa anniversary ninyo. May ginawa pa kasi ako kaya ngayon ko lang iyan nadala sa iyo, sana ay magustuhan mo. Wala akong ibang hiling kundi sana ay maging matatag ang pagsasama ninyong dalawa. Mahabang sabi nito. Agad naman niyang inabot ang box.
Salamat po at pakisabi rin po kay Lolo na salamat, sabi niya at hindi niya maiwasan na hindi maantig ang puso niya dahil nag-effort pa talaga ang mga ito para bigyan siya ng regalo. Ayaw mo bang buksan at tingnan? Tanong nito sa kanya ngunit umiling siya at mabilis nang umiti. Kahit na anuman ang laman nito basta galing sa inyo ni Lolo ay magugustuhan ko po, nakangiting sabi niya rito. Napangiti naman ito at napailing dahil sa sinabi niya. Isa kang mabuting bata at napakasimple, higit sa lahat ay napakabait. Puri nito sa kanya na pagkaraan ng ilang sandali ay ako kay Lucas ang mga mata nito. Kung sinasaktan ka niya ay huwag kang matakot na sabihin sa akin o kay Papa dahil hindi namin siya kakampihan. Salamat po Dad, tatandaan ko ang sinabi ninyo, sabi niya rito at ngumiti. O siya, iyon lang at aalis na ako. Gabi na rin naman. Magpahinga ka na. Aalis na muna ako, palem nito sa kanya. Agad niyang sinenyasan ni Annie ang kanilang driver upang ito na muna ang umalalay si Lucas at ipasok sa loob. Dad, ayaw niyo po ba munang pumasok sa loob? Tanong niya sa ama ni Lucas. Napailing ito. Hindi na. Kailangan mo muna siyang asikasuhin at kapag natapos mo na siyang asikasuhin ay matulog ka na rin. Sabi nito at pagkatapos ay tinanguan siya. Nag-umpisa na itong maglakad paalis sa harap niya. Mag-ingat po kayo sa daan, sabi na lamang niya. Pagkaalis nito ay kaagad siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay at umakyat sa kanilang silid kung saan ay naroon na si Lucas at naabutan niya itong nakahiga sa kanilang kama. Dahil nga hindi pwedeng hindi ito maligo dahil sa sobrang kalasinggan nito ay kailangan niya ito ligon. Ibinaba niya ang hawak niya box sa kama at mabilis na hinawakan mga braso nito upang itayo. Medyo nahirapan pa siyang ibangon ito dahil may kabigatan ito. Mabuti na lang ay naibangon niya ito at nalalayan patungo sa banyo. Pinaupo niya muna ito sa sahig at mabilis na isinindi ang gripo para mapuno ang bathtub. Lumabas muna siya pagkatapos upang kumuha ng towel at pagbalik niya ay naabutan niyang nakahiga na ito sa sahig. Wala siyang nagawa kundi ang mapailang na lang dahil sa likod ng kagalang-galang nitong anyo ay inaabot rin pala nito ang katulad ng itsura nito ng mga oras na iyon. Lumuhad siya upang gisingin ito. Lucas, bumangon ka dyan at nang maligo ka. Niyugyug niya ito para magising. Hoy, gumising ka na dyan. Hindi ito sumagot. Napabuntong hininga siya. Kung ayaw mong gumising at bumangon dyan ngayon, bahala ka dyan. Manigas ka dyan sa sahig, sabi niya rito at mabuti na lang dahil nakinig ito sa kanya at hirap na bumangon dahil sa sobrang kalasinggan. Dahil nga hindi rin naman ito kayang maligo mag-isa ay tinulungan na lamang niya itong maligo. Hindi niya maiwasang hindi mapapikit ng maamoy niya ang gel na sabon na siya mismo ang pumili, amoy gatas at amoy mayaman talaga. Ngunit habang pinapaliguan niya ito ay ilang beses din siyang nasuka. Hindi na niya tinagalan pa ang pagpapaligo rito at mabilis na sinuotan ng roba. Hindi na niya alam kung kaya niyang pangbihisan ito dahil ramdam na niya ang pagod niya. Inihiga na lamang niya ito basta sa kama. Dahil nga tapos na niyang maasikaso ito ay naisip niya na iyon na siguro ang tamang oras para magpahinga na siya. Handa na sana siyang umalis nang bigla na lamang siyang nagulat dahil niyakap siya ni Lucas mula sa nayang likod. Huwag kang umalis, dito ka na muna matulog sa tabi ko, mahinang bulong nito at hindi niya naiwasan na hindi makaramdam ng tila isang palad na mainit na humaplo sa kanyang puso dahil sa pakiusap nito sa kanya. Bumilis din ang tibok ng puso niya ng mga oras na iyon. Ang nararamdaman niyang pagbilis ng tibok ng puso niya ay katulad lang din noong una niyang masilayan ang kagwapuhan nito. Palagi itong mukhang seryoso ngunit madalang lang itong maglamang kaya hindi na niya pinigilan pa o ni makipagtalo man lang rito at nagpaubaya na lamang siya. Ilang araw na lang naman ay maghihiwalay na sila, kung bukas na sila maghihiwalay ibig sabihin ay ito na ang huling pagkakataon na makakatabi niya ito sa pagtulog. Hahayaan niya na lang muna na makatabi ito sa huling pagkakataon upang kahit na papano ay masaya ang huling sandali nilang magkasama. Sige kung iyon ang gusto mo, mahinang tugon niya rito at pagkatapos ay sumampa na rin sa kama. Dinampot niya ang kumot at kinumutan niya silang dalawa hanggang sa dibdib. Humarap siya rito at pagkatapos ay tinitigan ang kilay, ilong at labi nito. Ilang araw na lang ay hindi na niya makikita pa ang mukha nito mabuti na lang at ito mismo ang humiling sa kanya na tumabi siya sa pagtulog rito. Isiniksik niya ang sarili niya rito kung saan ay automatiko namang pumulupot ang kamay nito sa kanya. Nagising si Annie dahil sa vibration ng kanyang cellphone.
Nakapikit pa siya habang hinahanap niya ang kanyang cellphone at mabuti na lang at nahanap niya ito sa ilalim ng kanyang unan. Inaantok pa siya dahil halos hindi siya nakatulog ng maayos. Sinagot niya ito at pagkatapos ay inilagay ito sa kanyang tenga. "Hello, Annie." Natigilan siya at mabilis na napamulat ng kanyang mga mata nang marinig niya ang tinig ng babae sa kabilang linya. Boses iyon ni Trisha at hindi siya pwedeng magkamali sa kanyang narinig. Napatingin siya sa hawak niyang cellphone at hindi pala sa kanya iyon kundi kay Lucas at hindi niya sinasadyang makuha ito at masagot ang tawag na para sana kay Lucas. Dahil sa kanyang gulat ay mabilis siyang napabangon nang wala sa oras at umupo sa kama. Agad niyang niyugyug si Lucas na nasa kanyang tabi at natutulog pa, umungol ito at pagkatapos ay dahan-daang nagmulat ng mga mata. "Hinahanap ka ni Trisha," sabi niya sabay abot niya ng cellphone rito.